Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Paul. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala mong banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa gana sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Double Evangelist Wilde Almeida, End Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi na yung balagawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritu, nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami po'y nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan makamit patawarin, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, Lord God, ikaw po maglagay, makataga, dapat kong bigkasin, ikaw aking inaasahan, buksampong pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kawalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Double Evangelist Wilde Almeida, the End Time Prophet of our loving God. At patuloy pong ating pag-alala kailanman, hindi natin malilimutan ang mga aral at turo na iniwan ating beloved Albastan Pastor, our beloved Mama Dear. At ako'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children, ating beloved brothers in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, sa lahat po ng ating viewers, sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, pamagatan po nating A Spiritual Journey. A spiritual journey sa Tagalog, isang spiritual na paglalakbay. Basahin po natin ang ating teksto. Kindly po sa ating mga beloved Bible readers. In the book of the Acts of the Apostles, chapter 17, from verse 29 up to verse 31. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device. In the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent, because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. Ito po sa mga gawa, kabanatang 17, talatang 29 hanggang 31. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi 17, kabanatang 29 hanggang 31. Isasabay po natin Matthew chapter 7, verse 13, 14, and verse 21. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin ng pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihisnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi ng lahat sa lahat ng dakop. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Amen. Gospel, Matthew chapter 7 from verse 13 and the following, the succeeding verses. Verse 13 of chapter 7. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that findeth it. Verse 21. Verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. God bless you po.
Dito po sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13, 14, talon sa 21. Kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat walog ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Dito po sa 21. Hindi ang bawat nagsasami sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi ang gumaganap ng kaluban ng aking Ama na nasa langit. Palakpakan po natin ang isang malakas na palakpak ang ating malabay noon. Sabay-sabay po tayong pamalakpak ng may gala. Ang lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. A spiritual journey o isang spiritual na paglalakbay. Tayo po mga minamahal ay nasa tinatawag na paglalakbay. At sa ating paglalakbay, mga minamahal, hindi makipot o hindi maluwag ang daan, bagkus makipot ang daan, at hindi rosas ang ating lalakaran, bagkus mga minamahal, sasabihin tayo ay naging matagumpay kung malampasan natin, mga minamahal, lahat ng tinatawag na blockage sa ating spiritual na paglalakbay. Kaya sabi ng verse 29 sa Acts chapter 17 na ating nabasa, tayo daw ay mga lahi ng Diyos. Pinagpala tayong napabilang tayo sa tamang congregation bilang sinasabing lahi ng Diyos. Ang sabi, hindi marapat na isipin ng pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak o bato na ikinukit ng kabinasnan at katalunuhan ng tao. Hindi daw dapat ganun ang ating pag-iisip, mga minamahal. Maging sa ating mga pinagpalang baguhan na ngayon ay narito. Sapagkat sa ating paglalakbay, ang ating kasama ay ang Diyos na makapangyarihan. Sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay Espiritu at ang Espiritu ay nanahan sa ating mga puso. Sabi ng banal na kasulatan, ito daw ating body. Sabi, your body is the temple of the living God, and the Spirit of God dwelleth in you. Nakatira sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya sa iyong paglalakbay, ang tangi mong kasama ay ang makapangyarihang Diyos, ang kanyang espiritong nanahan sa puso mo. Kaya ang sabi ng verse 30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na ng Diyos. Yun daw ating panahon ng kahangalan. Yung ating pagiging stubborn, transgressor sa salita at utos ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, pinalipas na ito ng ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, kinalimutan niya kung ano ang kasalanan natin noon. Ang tinitignan niya, ang ginagawa natin ngayon sa kanyang harapan bilang lahing pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng verse 31, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw ng kanyang paghukom sa sanlibutan. Ayaw sa gusto ng tao, mga minamahal, merong tinatawag na judgment. And the judgment time will come, whether we like it or we don't like it. Darating at darating ang sinasabing judgment time, mga minamahal. At sa ating paglalakbay, mga minamahal, kinakailang espiritual ang ating paglalakbay. Ang ibig sabihin, espiritual na paglalakbay ay matagpuan tayong nananatiling isang lahi. Pinagpala ng Diyos, hindi lahi ng masama, mga minamahal, o hindi lahing humiwalay sa Diyos, o hindi lahi tumalikod sa paglilingkod sa Diyos, kundi lahing pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil ayaw sa gusto ng tao, darating at darating ang tinatawag na paghuhukom. At kung ano ang ginawa ng tao sa sanlibutan, yun ang iyahatol ng mahal na Panginoon sa Kanya. Kaya sabi ng banal na kasulatan sa ating paglalakbay, hindi malawak ang daan, mga minamahal. Sa ating nabasa, Matthew chapter 7, verse 13, kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang doon ay nagsisipasok. Sa ating palang espiritual na paglalakbay, mga minamahal, merong maluwang at malawak na lakaran. Masikip na pintuan at malawak na pintuan. Ang sabi, doon sa makipot, konti lamang ang pumapasok, mga minamahal. Kaya nga maraming maglalakbay, mga minamahal, pero hindi lahat sila ay nagiging mananagumpay, mga minamahal. Dahil sabi ng ating nabasa sa last phrase, sa malawak na pintuan, doon maraming pumapasok. Kaya sabi ng verse 14,
Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Kakaunti lang pala nakakasumpong sa makipot na pintuan. Actually, nasumpungan na ng lahat. Ang problema sa nakasumpong, kaya sinabing kakaunti ang nagpapatuloy sa kanilang espiritual na paglalakbay dahil sa napakakipot na pintuan, hindi kayang makasurvive ng marami, mga minamahal. Bakit? Dahil may rules. Kung merong spiritual journey, at the same time, mga minamahal, merong tinatawag na spiritual rules. And you cannot go by yourself without spiritual rules. Pag gumawa ka ng sarili mong rules, mga minamahal, ikaw yan, sarili mo yan. Hindi spiritual ang iyong paglalakbay. Pero pag spiritual ang paglalakbay mo, mga minamahal, ando ka. Mananatili ka sa tinatawag na spiritual rules dahil yun ang kailangan para makasurvive ka at makapasok ka sa makipot na pintuan sa iyong paglalakbay. Kaya ang sabi ng verse 21, mga minamahal, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maraming tumatawag sa Panginoon, mga minamahal. Amen? Ngayon, pag hindi ka wise, kung hindi mo kilala ang Diyos, mga minamahal, at mahilig kang manood ng kung ano-anong pinanonood, mga minamahal, madadaya ka. Kahit na nakamaong, pagpatong ng kamay, biglang may sisigaw, gumaling! O, hindi ba? Minsan naka-t-shirt lang, may kwintas pang malaki. Pag pinatong yung kamay, sasabi, gumaling! Kahit namang gumaling ka, mga minamahal, kung kahit gumaling ka pa sa karamdaman mo, kung wala naman si Kristo sa puso mo, basahin mo ang banal na kasulatan, ang demonyo nagpapagaling. Ang hindi kayang gawin ng demonyo, yung galing ka sa buhay na wala hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang demonyo may sarili siyang kaharian, mga minamahal. Kaya nga, gagayahin ng demonyo kung ano ang ginagawa ng makapangyarihang Diyos. Pero meron siyang isang bagay na hindi kayang gawin, ang baguhin na tao at dalin sa buhay na walang hanggan. Naintindihan natin. Hindi sapat na tumatawag ka sa Panginoon. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang papasok sa langit ay yun lamang gumagawa ng kalooban ng ating amang nasa langit. Kaya pagkatapos ng spiritual journey, meron tayong tinatawag na from God's viewpoint. From God's viewpoint. Ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, pananaw mula sa pananaw ng Diyos. From God's viewpoint, ang ibig sabihin, mula sa pananaw ng Diyos. Kasi ang tao meron siyang sariling viewpoint. Tayo meron tayong sariling viewpoint. Kaya nga maraming sasabi, sa Jesus Miracle Crusade. Sa kanila maraming gumagaling. Tayo rin, magpagaling din tayo. Kahit naman sino pwedeng magpagaling, hindi ba? Bumayad ka ng 10 tao magsisisigaw dyan na siya'y gumaling siya, magaling na siya, mga minamahal. Pero ang tanong, nabago ba ang buhay niya? Hindi ba? Tayo, hindi tayo binayaran para sumigaw na gumaling. Tayo mismo ang nagsasabing, gumaling tayo sa kapangyarihan ng Diyos ng ating mapakinggan ang pangangaral na may kapangyarihan mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Yung ketong ko. Marami na akong pinuntahan, hindi naman gumaling yung aking karamdamang ketong, mga minamahal. Dito, isang gano'n lang, dumalo akong may ketong, pagkatapos manalangin, umuwi ako walang ketong, hanggang ngayong walang ketong, by faith hanggang rapture, walang ketong. Nagbago naman ang aking buhay, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ko, isa na lang ang kulang sa akin, yung rapture, yun na lang ang aking hinihintay, mga minamahal. Kaya pag sinabing pagpapagaling, maraming pwedeng gumawa niyan. Mga minamahal, maraming pwedeng gumawa kasi yan ang kanilang pananaw, mga minamahal. Pero merong sinasabing pananaw na mula sa Diyos. Sinasabing from God's viewpoint. Ano ba yung pananaw na mula sa Diyos? Kanya. From the book of Job, chapter 24, verse 23. Though it be given him to be in safety, whereon he rested, yet his eyes are upon his ways.
Amen. From the book of Jeremiah, chapter 31, verse 23. Verse 12. From the book of prophet Jeremiah, chapter 31, verse 12. Therefore, they shall come and sing the height of Zion, and shall flow together to goodness of the Lord, for wheat, for wine, and for oil, and for the young of flock, and of the herd, and of the soul, shall be as watered garden, and they shall not sorrow anymore at all. Amen. God bless you po. Ito po sa Hope 24:23. Pinagkakalooban sila ng Diyos na malagay sa katiwasayan at sila'y nagpapahinga roon at ang kaniyang mga mata ay nasa kanilang mga lakad. Ito po sa Jeremias 31:12. Sila'y magsisipa rito at magsisiawit sa kaitaasan ng Zion at magsisihugos na magkakasama sa kabutihan ng Panginoon, sa trigo at sa alak at sa langis at sa guya ng kawan at ng bakahan. At ang kanilang kaluluwa ay magiging parang dinilig na halamanan at hindi na sila mga mamanglaw pa sa anuman. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yun daw lumalakad spiritually, mga minamahal, meron silang sinasabing God's viewpoint o pananaw ng Diyos. Ang pananaw ng Diyos, ang sabi, pinagkalooban sila ng Diyos na malagay sa katiwasayan at sila'y nagpapahinga roon at ang kanilang mga mata o ang kaniyang mga mata ay nasa kanilang mga lakad. Yung pala yung sinasabing God's viewpoint. Pananaw ito ng Diyos. Pag lumakad ka spiritually, spiritual ang lakad mo, mga minamahal, may magandang pananaw sa iyo ang Diyos. Hindi ka para sa pagkaparusa, ikaw ay para sa pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ay katiwasayan, meron kang kapahingahan, at ang mata ng Diyos ay nasa iyong mga lakad. Kaya makipot man ang iyong papasukin, mga minamahal, mararating mo kapag nasa iyo ang sinasabing pananaw ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, dahil ang pananaw ng Diyos ay makapasok ka sa makipot na daan upang ikaw na lahi ng Diyos, na pinili ng Diyos, na pinagpala ng ating mahal na Panginoon, ay maging karapat-dapat ka sa kanyang pinangakong buhay na walang hanggan. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin, mahirap. Sa Jesus Miracle, mahirap eh. Sa iba naman, mabilis lang, pwede naman. Isipin mo, wala namang rules eh. Dumalo ka lang doon. Oh, hindi ka na magsuot ng puti. Kahit ano pa lang suot mo. Kahit na naka-jacket ka lang na maong, nakamaong kang pangtalon, kung ano ang suot mo, pagpatong ng kamay ng pastor, gagaling ka na. Oh, hindi ba? Walang rules. Pero merong tinatawag na rules para mapasayo ang pananaw ng Diyos, mga minamahal. Ang nagkakaloob ng katiwasayan, ang nagkakaloob ng kapahingahan, ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ng ating nabasa, ibibigay sa iyo ng Diyos dahil ang kanyang mata ay nasa lahat ng iyong mga lakad. Meron kang patnubay, mga minamahal. Kaya yung salitang mahirap maglingkod sa Diyos, yun yung ayaw pumasok sa langit o ayaw gawin ang kalooban ng Diyos, pero gustong tanggapin ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Yun yung mga matampuhin, mga minamahal. Konting kibot, nagtampo. Ay nagtampo siya sa biyaya ng Diyos. Dahil pag matampuhin ka, nagtampo ka sa biyaya ng Diyos, mga minamahal. Dahil ang tunay na Kristiyano, pag binasa mo ang banal na kasulatan, wala siyang kinatitisuran. Dahil sabi ng banal na kasulatan, isa lang ang titignan mo. Look unto Jesus, the finisher and the author of our faith. Yun lang ang titignan mo, wala kang titignang iba, mga minamahal. At ikaw ay mananatili sa makipot na pintuan sa iyong spiritual na paglalakbay. Yan, nilagyan natin ang supporting verse, mga minamahal. Yung daw naglalakbay, spiritually, ang sabi, sila ay magkakasama. Paano sila naging magkakasama? Ang sabi, sila ay magsisiparito at magsisiawit sa kataasan ng Sion. Magsisihugos na magkakasama sa kabutihan ng Panginoon
at hindi na sila mamamanglaw pa sa anuman. Yung pala mga minamahal, yung tinatawag na ang pananaw ng Diyos ay nasa kanila, sila yung magkakasamang umaawit sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa kanilang paglalakbay, mga minamahal, makipot man ang daanan nila, lakaran, ang sabi, umaawit pa rin ang kanilang puso at labi nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya naman, sabi ng ating nabasa, yung kapanglawan daw ay inaalis ng Diyos sa kanila. So, meron kang pagsubok, pero wala ka sa kapanglawan. Naintindihan natin yon. Iba yung nasa trials ka na, nasa kapanglawan ka pa. Ang tunay na Kristiyano, pagdating ng trials, mga minamahal, masaya siya. Dahil muli niyang makikita ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako, nag-overnight prayer ako doon sa Marilao. Medyo mapanglaw ako eh. Dahil yung site engineer natin, nag-text. Sabi niya, umulan daw ng napakalakas. At pagkatapos, nag-overflow yung tubig, mga minamahal. Akala ko doon sa ginawa namin na doon sa porch ba. Naglagay kami doon ng pansamantalang canopy. Nung pala mismo doon sa loob ng venue, mga minamahal. Di nasira yung ating pin light, napakamahal noon, 750 ang isa. Di after overnight prayer, hindi ako umuwi, kailangan ako mag-repair noon para sigurado. Papasukin mo yung loob ng Kesame. Kaso, hindi ako nakatulog. Ang sama ng aking pakiramdam. Para akong may trangkaso, mga minamahal. Tawa, pag sabi ng ating ginagalang mahal pastor, palagi nating napakinggan, ang sabi, mga minamahal, kinakailangan ang pananampalataya mo, mga minamahal, ay pananampalatayang nanggaling sa Diyos. Not by feeling, mga minamahal. Hindi yung sa nararamdaman mo. Hindi siya nakikita, kundi sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. So, bago ako bumaba, alas 9 ng umaga, nalalangin muna ako, mahal na Panginoon. Bigyan mo ako ng lakas para hindi makita nung makasama ako kay may lagnat. Kasi uso yung mga ubo-ubo ngayon, mga lagnat-lagnat, mga minamahal. Kaya na kailangan ma-fix ang problema. Pinasok namin yung Kesame, kaya pala nag-overflow, hindi pala sa gutter. Yung palang clean out niya, mga minamahal, hindi naduktungan. Ay, di na-repair. Siyempre, ando ka ba naman sa loob ng Kesame? Kalahating katawan mo, nasa loob ng Kesame. Hatak dito, hatak doon, baon dito, baon doon. Pinawisan ako ng husto. Pagbaba ko sa Kesame, wala na yung lagnat ko. O, di meron pa kaming isang na-repair, mga minamahal. O hanggang ngayon, wala na. Di ba? Yun ang sinasabi, mga minamahal, na kapag ang pananaw ng Diyos ay nasa iyo, nasa trials ka man, nasa trouble ka man, sinasabing wala kang kapanglawan. Dahil sa trials mo, magagalak ang puso mo na kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Isipin nyo, wala akong tulog. Siyempre, kaiisip mo sa problema, hindi ka talaga makatulog. Nakatulog ako, mag-aalas 6 na ng hapon. Siyempre, paswelduhan na ng mga manpower natin yan, mga minamahal. Hindi ba? Nakatulog naman ako. Nagising ako ng mag-aalas 12 na ng hating gabi. 11:45, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, magpupuri na ako. Kasi dito ako magpipreach eh. Dapat alas 3 pa yung puri. Mga minamahal, ginising na ako ng mahal na Panginoon. Wala naman na yung lagnat ko, hindi na bumalik, o di nagpuri na ako. Mahal na Panginoon, lakas lang ang kailangan ko. Huwag mo lang akong paubuhin. O, kita nyo, hindi pa ako umuubo. Hindi ba? Okay. Ibig sabihin, pag nasa iyo ang pananaw ng Diyos, anuman ang kalagayan mo, ang sabi, wala ang kapalngawan sa iyo, ang makikita mo, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang sabi mga minamahal, yung lumalakad spiritually, sila ay magkakasamang nagsisihugos o maawit na may pasasalamat sa kaitaas-taasan sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Kaya ang pagpupuri natin sa Diyos, itong ating pananambahan, mga minamahal, walang pinag-uusapan. Ano man ang iyong kalagayan, pag nakarating ka sa pananambahan, napuri mo ang ating mahal na Panginoon, hindi ka pa humihingi, nasa iyo na ang katugunan ng iyong panalangin. Dahil sabi ng ating nabasa, ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa iyong mga lakad upang bigyan ka ng katiwasayan at kapayapaan. Kaya pagkatapos nito, mga minamahal, meron sinasabing refusing
the easy way. Refusing the easy way, ang ibig sabihin, pagtanggi sa madali ang daan. Kasi mga tao, mahilig sila sa instant, mga minamahal, parang noodles. Hindi ba? Mahilig sa instant, sa madalian. Walang proseso, mga minamahal. Dahil walang proseso, walang maayos na progress. Hindi naging maayos, mga minamahal, ang proseso, walang proseso, walang progress. Kaya ang sabi, pagtanggi sa madali ang daan. Anong ibig sabihin nito? Refusing the easy way. Basahin po natin. Kindly. The book of Proverbs, chapter 14, verse 12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. The book of Daniel, chapter 1, verse 12. Prove thy servants, I beseech thee, 10 days, and let them give us pulse to eat and water to drink. Verse 15. And at the end of 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Kawikaan Kapitulo 14, versikulo 12. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Dito po maminaman sa Daniel Kapitulo 1, ang talatay 12, talon sa 15. Ipinamamani ko sa inyo na subukin mo ang iyong mga lingkod na 10 araw at bigyan mo kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. Dito sa 15. At sa katapos-tapos sa 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha at sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat ng binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, yung lumalakad sa spiritual na daan, masayang pumapalakpak ng may galak. Huwag niyong tipirin niya yung palakpak, lahat magsabi ng praise the Lord. Pag nag-rapture na't naiwan kayo, kahit pumalakpak kayo ng pumalakpak, wala nang makikinig ng palakpak nyo. Wala nang Diyos na matutuwa sa langit. Samantalang habang hinihintay natin ang ating mahal na Panginoon, pag masagana kang pumalakpak, masaya kang pumalakpak, tuwan-tuwa ang ating mabait na Diyos sa langit, ang ating pinakamahal na Hesus Kristo. Refusing the easy way, ibig sabihin pagtanggi sa madali ang daan. Itong nating nabasa sa Daniel chapter 1, verse 12 and verse 15. Nang ang Israelite ay nabihag at sila ay nasa ilalim ng paghahari ni King Cyrus, mga minamahal, pumili sila ng mga kabataan. Yung kabataan na yon, mga minamahal, ay tuturuan nila at pagtatrabahuhin sa palasyo. Kabilang si Daniel, mga minamahal. Si Daniel, hindi niya pinili yung easy way. Kundi, nag-refuse siya, tinanggihan niya. Sabi ng bantay pinto, mga minamahal, kayong mga kabataang napili, kayo ay pag-aaralin at makakainin kayo ng pagkain ng hari at kayo ay painumin ng alak para maging malusog kayo. That is the easiest way sa kanila para lumusog. Kasi yun ang pagkain ng hari. Nag-refuse si Daniel, mga minamahal. Ang sabi ni Daniel, bantay pinto, ayaw namin kumain ng pagkain ng hari at alak ng hari. Ang ibigay mo lang sa amin, gulay at tubig. Sabi ng bantay pinto, ilalagay mo ang aking ulo sa pagkapahamak dahil siguradong hindi kayo magiging malusog. Si Daniel ayaw ng easiest way. Ang gusto niya, paraan ng Diyos. Kaya tinanggihan niya, mga minamahal, yung inaalok na mabilis na paraan para sila lumusog. Dahil ayaw niya mabahiran ang kanyang pagkaloob, taong pagkaloob, mga minamahal, ng pagkain ng haring malupit, makasalanan. Ang gusto niya, ang ilalagay niya sa kanyang kaloob-looban ay pagkaing dalisay na kakalugod sa ating mahal na Panginoon. Kaya pinili niya ang tubig at pinili niya ang tinatawag na gulay. Ang sabi ni Daniel, pagkatapos ng 10 araw, subukin niyo kami. Pagdating ng 10 araw, mga minamahal, sila ang pinakamalusog, ang kinain lang gulay at tubig, at sila ang pinakapulang pisngi nang sila'y subukin. Sila ang pinakamatalinong humarap sa Haring Cyrus.
Kasi nag-refuse sila sa easy way. Hindi ba? Minsan meron tayong ganyan kasing ugali. Ay, ito, easy ito. Easy ito, easy. Hindi ba? Gusto natin magpagamit sa mga easy lang. Gusto natin easy. Walang proseso. Hindi tayo tumatagal kasi walang proseso eh. Di ba? Pag gusto mo maglingkod sa Diyos, gusto mo magpagamit sa mahal na Panginoon, may proseso yan, mga minamahal. Hindi ka pwede naka-uniforme na lamang, walang proseso. Nandiyan ka na. Kahit naman kami, mga minamahal. Hindi naman kami bastang tumayo, mga minamahal. Katakot-takot na fasting. Yung nga, noong panahon na yun, hindi nga usong kain. Walang Pasko sa amin, walang bagong taon sa amin, mga minamahal. Mas maganda sa amin ang nasa tuhod ng pag-aayuno. Ahanamin kami ng ating beloved Lord Evangelist. Nasa na yung mga prayer warrior natin, mga preacher. Ando po mga pastor, nagsipag-ayuno. Paskong Pasko at saka bagong taon, mga minamahal. Hindi pwedeng easiest way. Ay, gusto ko magpagamit sa Panginoon. Fasting ka na 10 araw. Hindi ko kayang gawin yan. Hahanap ngayon ng backer. Makita mo, andyan na. Paano ka napunta dyan? Wala kang kapangyarihan. Kasi nasa easiest way ka. Gayahin natin si Daniel, mga minamahal. Ngayon, meron ng magic sarap. Panahon ni Daniel, walang magic sarap. Siguro yung gulay, nilaga lang. Walang mineral water. Siguro yung tubig na Daniel, kinuha lang sa balon. Pero sabi ng banal na kasulatan, dahil nag-refuse siya, tumanggi siya sa easiest way, sila ang kabataang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sa araw ng linggo, mga minamahal. Amen? Sa araw ng linggo, yan sinasabing, ang mga Kristiyano ay magmamarcha. Luzon, Visayas, Mindanao, at galing sa ibang bansa, sabay-sabay tayong magmamarcha. Saan tayo pupunta? Sa isang lugar na kung saan ay ipagdiriwang ang kaarawan ng ating beloved Evangelist Mel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, the true man of God, na nalangin sa atin na tayo'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo dahil sa panalangin ng tunay na tao ng Diyos, tayong lahat ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. O hindi basta-basta, sama ako dyan. Nag-ayuno ka na ba? Meron ka ba nagawang sakripisyo? Sa pagpapalang meron ka, tumakyas ka na ba para maidagdag sa gastusin ng banal na iglesia? O gusto mo lang makisama sa marcha ng Kristiyano? Spiritual journey ito sa araw ng linggo, mga minamahal. Spiritual journey. Hindi tayo basta nakarating dito sa araw ng linggo. Darating dato, full of anointing, makikisa, alam mo nakalagay ng panahon, narito tayo, magpupuri sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Anumang oras tayo matapos, may galak ang ating puso, hihintayin natin ang katapusan ng gawain na uuwi tayong taglay ang pagtatagumpay galing sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Hindi pwede tayo na sa easiest way, mga minamahal. Kung kinakailangan, kung gusto mo ng tagumpay, mga minamahal, kinakailangan ng sakripisyo. Naniwala kayo ron, mga minamahal? Hindi mo pwede, you cannot get yung isang bagay in just easiest way. Hindi mo yan makukuha sa madali ang paraan, mga minamahal. Ang pagtatagumpay ay nagiging matagumpay dahil merong tinatawag na sakripisyo. Itong ating pinagpalang iglesia, bakit na itayo? Maging si Satanas at Hades ay walang kapangyarihan. Bakit? Dahil ang ating mahal na magulang sa Panginoon ay dumaan sa proseso ng pagsasakripisyo. Sakripisyong hindi kayang tumbasan. Sakripisyo kung pag-uusapan lamang, papatakang yung luha. Kung i-imaginein mo, mga minamahal, sa ating sarili, hindi natin kaya. Pero nagawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya paulit-ulit nating sinasabi sa kanilang mga sakripisyo, tayo ang lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa araw ng linggo, pupunta tayo rito hindi dahil para makadalo lamang, mga minamahal. Meron tayong sakripisyo. Meron pang natitirang araw, mga minamahal, para makapag-ayuno sa abot ng inyong makakaya, lalo na sa lahat ng ginagamit ng ating mahal na Panginoon. Walang dahilan, mga minamahal. Walang dahilan. Walang dahilan din. May trabaho kasi ako eh. Hindi kasi second month ko na ngayon eh. Maraming dahilan eh. Kung sa linggo na mag-rapture, ano pa dadahilan mo?
Kung sa linggo na mag-rapture, may dahilan ka pa ba? Yung bang trabaho mo, idadahilan mo pa? Yung pagiging 2 buwan mo, idadahilan mo pa? Naiwan ka na sa rapture? Wala nang dahilan. Pero kung walang dahilan, ginawa natin ang kalooban ng Diyos, magkakasama tayo mga minamahal, nag-refuse sa easiest way, sumama tayo sa sakripisyo, tayo ang tatanggap ng gantimpala ng ating malapay noon. Kung hindi pa mag-rapture, mananatili tayo sa sinasabing spiritual journey. Bakit? Dahil ang Diyos, mga minamahal, hindi niya kinalilimutan ang kahit maliit mong ginawa, alang-alang sa ating pinakamamahal na Pinoong Kristo. O kailangan natin ng volunteer, mga minamahal. Napakaraming pangailangan, yung mga cook, mga minamahal, yung mga buhat dito. Kung wala kayong ginawa sa inyo, nag-YouTube lang kayo ng YouTube, nanood lang ng nanood, pinalakas na ang malapay ng katawan nyo, o punta kayo rito. Dito, buong maghapon, magtatrabaho kayo. Magagamit nyo ang inyong lakas, sasabihin nyo, totoong pinagaling na kayo ng ating pinakamamahal na Kristo. Ako kaya kong sabihin mahina talaga yung katawan ko, ayoko lang ipaalam doon sa mga kasama ko. Dahil pag nakita nila ang kasama nila ay mahina, mahina din sila. Ipakita mong malakas ka, kahit nangihina ka, malakas sila, lalakas ka rin dahil ginamit mo ang iyong pananampalataya. Naintindihan natin. Kaya pagkatapos nito, meron tayong tinatawag na elong obedience. Elong obedience, sinasabing isang mahabang pagsunod. Ang pagsunod natin, hindi maiksing panahon, mga minamahal, kundi panghabang panahon. Basa. From the book of Philippians, chapter 2, verses 12 and 13. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of his good pleasure. Ito po sa Pilipos, kabanatang 2, talatang 12 at 13. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Palakpakan muna natin ang sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Itong sinasabing elong obedience o isang mahabang pagsunod, ang ibig sabihin, hindi pakitang tao yung ating paggawa, mga minamahal. Hindi porke may nagbabantay. Bagkos, gumawa tayo, mga minamahal, may nakakakita o walang nakakakita, gumagawa tayo, sabi, ayon sa ating mabuting kalooban. Verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya pala nagagawa natin ito, meron tayong desire na gawin ito. Ang sabi, Diyos ang gumagawa nito, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Diyos ang nagsasabi sa iyong, anak, kumilos ka, gawin mo ito, makibahagi ka, gawin mo yan. May nakakakita o walang nakakakita, ang mahalaga, ginagawa mo yan sa kalulhatian ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin sasabihin, tapos na ako dyan. Noon pa yan, noon pa, hanggang doon lang ang paglilingkod mo sa Diyos. Ang sabi, what we need is a long obedience o sinasabing isang mahabang pagsunod. Ang pagsunod, hindi yan natatapos. Hanggat may ginagawa, kagaya na ating mahal na magulang sa Panginoon, habang ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos, ang pagsunod ng ating mahal na magulang sa Panginoon, walang hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hindi yung pag naisipan nating magpahinga, pahinga na tayo. Pahinga din ang tinatawag na biyaya ng Diyos para sa iyo. Kaya pag nagawa natin ang bagay na ito, mananatili tayo sa spiritual journey, meron pa tayong sinasabing a wonderful life. Ibig sabihin, isang kahanga-hangang buhay. Dito tayo magwawakas sa isang kahanga-hangang buhay. Last verse, maganda po ating manugtog, mga magbawi. In the book of Galatians chapter 3 verse 26, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. The book of Galatians chapter 4 verse 7, wherefore
Thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Galatia Kapitulo 3, versikulo 26. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Galatia Kapitulo 4, versikulo 7. Ano pat hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamagitan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapayon. Last verse na. Itodo na natin yung ating palakpak na masaya. Pagbibigay lugod sa ating malapayon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapeso Kristo. A wonderful life o isang kahanga-hangang buhay. Dito tayo magwawakas. Kung tayo ay nasa spiritual journey, ang sabi mga minamahal, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi mag-fade yung ating pananampalataya. Hindi kukupas, hindi mawawala. Nasa spiritual na paglalakbay tayo. Ang sabi, tayo ay mga anak ng Diyos sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Kristo Kristo. Ang sabi ng chapter 4, verse 7, mga minamahal, ano pat hindi ka naalipin, kundi anak. Kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. So hindi na tayo alipin ng kasalanan ng salibutan. Sabi, tayo'y anak. At kung tayo anak ng Diyos, tagapagmana tayo ng Diyos. Ang ating mamanahin ay buhay na walang hanggan. Habang hinihintay natin yan, tayo mananatili sa ating spiritual journey. Tayong lahat ay tumayo. Meron kayong dalang baguhan. Nasa left and right wings, nasa ilalim, nasa magarahe natin. Hihintayin natin sila habang tayo umahawin. Dalhin nyo sila sa harapan. Kung uulan, dyan na lamang sa taas natin, mga minamahal, para hindi sila mabasa. Hallelujah. Tayo po umawin, awitin natin ang awiting may kagaya.